Magsisimula ang ating kwento sa ating bida kasama ang isang magandang babae. Habang ang babae ay ginigising ang ating bida sa pagkatulog niya. Kasunod nun gumising na ang bida at nagulat ito sa kadahilanan na hindi niya alam na kung nasaan raw siya, at kung anong sitwasyon ang nangyayari sa kanya. Dahil sa hindi pa alam ng ating bida ang nangyari bigla na lamang siyang lumayo sa babae. Hindi naman nagulat rito ang babae sa ginawa ng ating bida dahil alam niya na gumagamit ang ating bida na pinagbabawal na gamot. Nagtaka na lamang rito ang ating bida kung ano raw ang sinasabi ng babae sa kanya, ngunit sa kabila ng pag-iisip niya na pagtanto din ng ating bida na nabuhay siyang muli at nakabalik siya sa nakaraang buhay niya. Noong 300 na taon sinubukan ng ating bida na umakyat sa tugatog ng kapangyarihan sa buong kontinente na bilang swordman cultivator ngunit sa kanyang pagsubok sa Thunder Tribulation, bigla na lamang siyang bumalik sa nakaraan. Napagtagto din ng bida na hindi siya nakatungtong ng Realm of Eternity kundi sa halip ay nagbukas ang isang silid ng oras at espasyo at nagbalik siya sa nakaraan nung siya ay 17 taong gulang. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, tinignan niya ang babae at nagtataka kung bakit niya raw kasama ang babae sa loob ng kwarto. Nagsalita ang babae na pinapupunta ang bida sa kanya. Sumagot naman rito ang bida na nagkaroon lang raw ng hindi pagkakaunawaan na sitwasyon at kailangan niya na raw umalis. Nagtaka naman rito ang babae kung bakit raw aalis ang bida. At saad pa ng babae sa bida na bakit hindi ka lumabas at magtanong kung kailan ko nakausap si Ye Chengxi tungkol sa pinabayaan mo ang aking mga alaga. Sa mga sinasabi ng babae sa bida sa kanya wala na lamang itong pakialam at tuloy-tuloy lang itong umalis, habang ang babae ay tinitigan niya lamang ang bida ng masama. Sa ginagawa ng bida sa kanya bigla na lamang niya itong hinawakan at pinigilan. Nagtaka naman rito ang bida bakit raw ang lakas ng babae. Gumanti din agad ang bida sa pagkakahawak sa kanya at sabay hawak sa kamay ng babae at sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang may lumitaw na yin energy na nakapalibot sa kanilang dalawa. Nagtaka naman rito ang babae dahil nakaganti raw ang bida sa kanya at sabay lakas pa nga nito ng kanyang aura para mapabaksak ang bida. Habang ang bida ay hirap na dahil sa kanyang mahinang katawan at wala siyang magiging laban rito. Katulad ng inaasaan ng babae na pabaksak niya rin ang bida. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang nakabuelo ang bida dahil din sa naging karanasan niya sa kanyang nakaraang buhay, at sabay may napansin nga ito na isang school uniform. At dali-dali niya naman itong kinuha para siya ay makatakas na sa malupit na babae. Nagtagumpay naman rito ang bida sa ginawa niyang pagtakas. Napasabi na lamang ang babae habang ito ay namamangha dahil nagawa raw ng bida na makaligtas sa kanyang momento. Ngunit ganun pa man hindi nga raw makakatakas si Chu Qing sa kanyang lakas. Balik ang eksena sa ating bida habang ito ay naluluha dahil sa loob ng 300 na taon makikita niya na raw ang kanyang mga kaibigan lalo na ang kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang iniisip bigla na lamang siyang may narinig na nag-uusap na isang lalaki na nagaanyong babae na nagmamakaawa sa babae na bilhan niya raw siya ng mamahalin na gamit. Sumang-ayon naman rito ang babae at sabay yakap naman ng lalaki na parang babae na nabilhan ng pampaganda. Nagtataka naman rito ang bida, sa kabila ng kanyang iniisip sa mga nakita niya, bigla na lang may lumitaw na isang maskulatong babae na pinapatabi ang bida sa daanan. Napamura at naguguluhan naman ang bida kung ano raw ang nangyayari sa mundo at nagtatanong sa kanyang sarili kung saan raw siya napadpad. Dahil ang mga babae sa mundo nito ay ginagampanan ng dapat na trabaho ng mga lalaki. Lumipas ang mga ilang araw, habang ang ating bida ay nagbabasa sa isang silid aklatan para masuri ang mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo ngayon. Noong mga nakaraang panahon, nangyari sa pagitan ng ang panahon ng spring at taglagas may nangyari na isang cataclysm. Ang kaganapang ito ay nagbago sa pisyolohiya ng mga babae na nagkaroon sila ng kakayahan maging malakas kesa sa mga lalaki. At pagkatapos, isang babae na nagngangalang Kung Mo ang isinilang at siya ay bumuo ng ideolohiya na ang mga babae ay nakahihigit sa mga lalaki. Ito ang naging sanhi ng pagbabago sa imperial na kapangyarihan mula sa prinsipe patungo sa prinsesa. Kaya sa ika-21 siglo, sa paglago ng society, ang ideya ng kababaihan na superior at kalakihan na inferior ay nagsimulang magbago, ngunit sa kabila nito, ang ideya ng pagpapahalaga sa mga kababaihan higit sa mga lalaki ay patuloy na umiiral.
Kapag may kasalukuyang relasyon na labas sa pag-aasawa, ang lalaki ay itinuturing na walang kwenta at malubhang kasuklam-suklam kaya dito sa mundo ito normal para sa mga babae na manghabol ng mga lalaki. Sa mga nalaman ng bida na nagpagtanto niya rin kung ano na talaga ang umiiral na batas sa mundong ito, saad niya din na nag-alala kung epekto din ba ang kanyang pamilya sa pangyayari na ito. Nalipat sa kabilang banda naman habang ang ating bida ay nakauwi na sa kanila. Tuwang-tuwa naman rito si Chu Ching dahil nakikita niya ang kanyang ama na buhay sa kanyang harapan. Sa sobrang kagalakan ng kanyang damdamin bigla niya na lamang itong niyakap ng mahigpit. Nagsaad naman ang kanyang ama na pagkatapos ng klase mo ay pupunta ka sa bahay ng kaibigan mo at ngayon pumunta ka na baka magiging huli ka. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang siyang may naamoy na pangbabae na pabango sa kanya. Nabahala naman ang kanyang ama rito at nagsaad ito mapanganib para sa isang gwapong batang katulad mo na lumabas kahit nakasama mo ang mga kaibigan mo, kailangan mong maging alerto. At nagsaad pa ito na may pinapakita sa dyaryo na isang 15 taong gulang na batang lalaki, na pinaniniwalaan na ang kanyang babaeng kaklase ay ginahasa niya ito at ang video ay kumalat. Wala na lamang nasabi ang bida sa nalaman niyang kababalaghan sa mundong ito. At sinabi din ng kanyang ama ang kapatid mo ay naglalaro lang sa bahay buong araw at nagtapos siya mula sa isang hindi kilalang universidad at hindi makahanap ng trabaho. Well, hindi kami umaasa ng marami mula sa kanya ng iyong ina, pero dapat kang pumasok sa isang magandang universidad dahil bata ka pa, at huwag ka sana maloko ng mga masamang babae. Nagsalita naman rito ang bida na huwag na raw mag-alala ang kanyang ama, at tinanong kung saan raw ang kanyang ina. Sumagot naman ang kanyang ama at nagbuntong hininga na nasa business trip raw ang kanyang ina. Sinabi ng bida sa kanyang ama na kakain na raw sila, at tatawagin niya raw ang kanyang kapatid. Napunta ang eksena sa ating bida kay Chu Xiao, bigla na lamang siyang may narinig na ingay sa bandang pintuhan niya. Kay Chu Xiao pala ang nagmumula ang ingay dahil natalo pala siya sa kanyang nilalaro na online games. Kasunod noon lumabas na din si Chu Xiao at makikita rito ang kanyang kagandahan. Nagtatanong naman rito ang bida sa kanya kung ano raw ginagawa ni Chu Xiao sa kanyang kwarto, baka nga raw ito'y nanunood ng malaswang video kaya't ito ay nag-iingay. Nagbiro naman si Chu Xiao na ang isang maskulatong lalaki ay talagang kawili-wili, at nagsaad din ito na ang mga ganong malaswang video ay bawal sa mga batang katulad mo. Habang ang ating bida wala na lamang nasabi sa kanyang kapatid. Pagkalipas ng ilang sandali nakabihis si Chu Xiao na nagpapaalam na aalis raw sila ng kanyang mga kaibigan, at bigyan raw siya ng pera ng kanyang ama. Nagtanong naman rito ang kanyang ama kung bakit nga raw aalis si Chu Xiao. Nagsaad naman si Chu Xiao na aalis raw sila ng mga kaibigan niya para pag-usapan ang tungkol sa kanilang negosyong gagawin. Wala na lamang nagawa rito ang kanyang ama kundi bigyan ng pera ang kanyang anak at saad niya kay Chu Xiao na dapat kang matuto mula sa kapatid mo kung ikaw ay kogali lang ng kapatid mo, hindi na kailangan ng nanay mo at ako na mag-alala. Nagliwanag naman ang mga mata ni Chu Xiao at nagsaad ito na bakit nga raw niyang kailangan matuto sa kanya. Maaari siyang magpakasal sa isang mayamang babae sa hinaharap, pero kailangan kong magsikap para sa aking sarili. Nagpaalam na si Chu Xiao na aalis na raw siya. Sagot naman ng kanyang ama matuto raw magtipid si Chu Xiao dahil mahirap raw kitain ng pera mula sa pagtatrabaho ng inyong ina. Nagsabi naman ang bida na kung okay nga raw ba na umalis ang kanyang kapatid sa ganitong oras ng gabi. Sagot naman ng kanyang ama na wala man lang siyang magagawa dahil ang kanyang kapatid ay babae at kailangan ng mga babaeng lumabas at kumita ng pera, at gayon pa man ang kanyang kapatid ay malapit sa gulo. Nagulantang na lamang ang bida sa kanyang narinig na kababalaghan, at nasabi na lamang sa kanyang sarili kung anong klaseng mundo raw ang kanyang napuntahan. Sa kabila ng pag-uusap nila dumating na ang kanyang ina na si Chu Tian na galing sa kanyang trabaho. Dali-dali naman tumakbo ang bida na may pananabik para mayakap ang kanyang ina. Nagtaka naman rito ang kanyang ina kung ano raw ang problema at nagtanong ito kung kulang raw ba ang kanyang allowance. Sabay abot naman ito ng pera sa bida, napatulala na lamang ang bida rito dahil sa nakaraang buhay niya naging sobrang kuripot ng nanay niya na minsan kailangan kong mandaya para lang makakuha ng 10 yuan para makapaglaro sa isang kafe.
ngayon parang wala lang sa kanya ang pagbibigay sa akin ng pera. Pagkatapos mag-isip binalik niya din ang pera sa kanyang ina dahil hindi niya nga raw yun kailangan, nagtaka naman rito ang kanyang ina. Nagsaad naman ang kanyang ina na itabi niya na raw ang pera dahil ang ating pamilya ay nagdadaan sa isang mahirap na panahon. Ngunit hindi ko hahayaang maapektuhan kayo ng ang inyong akademikong pagganap ay ang aking pinakamalaking kalakasan. Kasunod nun nagtanong naman ito sa kanyang asawa kung nasaan nga raw si Chu Xiao. Sumagot naman ang kanyang asawa na wag muna raw nila itong pag-usapan ngayon. Nagsalita si Chu Tian na alam niya na ang ginagawa ng kanyang anak na naglalaro pa rin siya. Hindi ganyan ang pagpapalaki ko sa kanya, sa huli mauunawaan din niya ang kahalagahan ng kanyang mga responsibilidad sa hinaharap. Sa kabila ng kanilang paglalambingan, nagdilim na lamang ang pagmumukha ng bida sa kanyang nasasaksihan na pangyayari sa kanyang mga magulang, na nagsasaad nga ito sa kanyang sarili na hindi niya raw matatanggap ang ganitong sitwasyon at kailangan may gawin nga raw siya para mabalik ito sa dati. Sa kabila ng kanyang mga iniisip, nasusuka na lamang ang bida kung magpapatuloy pa itong ganitong kaganapan sa mundo, hindi niya na raw kayang mabuhay ng matagal. At nagdesisyon na ang bida na pupunta na sa kanyang kwarto. Sa mundong ito, ang mga babaeng ay mas nirerespeto kaysa mga lalaki. Ang bawat pamilya ay palaging nag-iisip na magkaroon ng anak na babae at ito ay lumago sa mga nakaraang siglo, na nagdudulot ng malaking pagkakaiba sa populasyon ng mga lalaki at babaeng sa mundo. At iyan ay nagsasabing mayroon pang mga 10 milyon na kababaihan na nanatiling walang asawa sa bansa itong, ang mga kababaihan na nagnanais mag-asawa ng isang mabuting lalaki ay kailangang magkaroon ng sariling tahanan at sasakyan, samantalang para sa mga lalaki, basta't maganda ang kanilang anyo, sila ay pangungunahan ng mga kababaihan. Kumpiyansa naman ang ating bida sa kanyang mukha dahil ito ay isang magandang katugma para sa maraming babae. Pagkalipas ng ilang sandali biglang may napansin ang bida na isang bagay at dali-dali niya naman itong binuksan. Biglang sumambulat naman rito ang napakadaming lover letter at bigla na lamang pinagpapawisan ng ating bida sa kanyang mga nakita. Pinagsawalang bahala na lamang ni Chu Qing ang nakita, at sabay pagalit na umupo na nagsasaad ito na kailangan kong magpalakas at umalis sa mundong ito sa lalong madaling panahon. Makikita ang ating bida habang ito ay nagme-meditate sa pagpapalakas ng kanyang cultivation level, nagsasaad nga ito na ang aura dito ay napakayaman at dalisay sa pamamagitan nito. Maaari kong maibalik ang lahat ng aking pagsasanay, kasama na ang mga kakayahang nawala ko sa bulwang ng oras at espasyo. Dagdag din ng bida na kaya sa pamamagitan nito, maaari kong buksan ang bulwagan ng oras at espasyo at magbalik sa aking orihinal na mundo. Kaya kailangan kong makaalis sa mundong ito na kakaiba para makita ko na ang aking tunay na pamilya. Pagkatapos ng ilang sandali, minulat na ng ating bida ang kanyang mga mata na katunayan na tapos na siya sa ginagawa niya sa pag-absorb sa paligid. Matapos mag-ensayo ng ating bida ng gintong kalayaan, nakaramdam ito na mas pinahusay na mga pandama. Sinubukan naman agad ng bida ang kanyang kakayahan pakiramdaman ang presensya sa mga malalayong distansya sa kanya katulad ng kwarto ng kanyang magulang at sa kwarto ng kanyang kapatid. May napansin naman rito ang bida na wala pa raw ang kanyang kapatid sa bahay. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang nahilo ang ating bida dahil halos nakalimutan niya ang mundong ito ay kabaliktaran, at hindi na nakakagulat na ang mga babae ay nagpapakasaya hanggang gabi. Biglang tumawag si Chu Xiao, sinagot naman agad ng bida ang tawag ng kanyang kapatid. Nagsalita si Chu Xiao habang natatakot sa kabilang linya na makinig raw ang kanyang kapatid ng maayos na sagulo raw siya ngayon at huwag raw sasabihin ng bida sa kanilang magulang ang nangyari, at huwag na raw silang tatawag pa ng pulis pa. Nag-aalala nagtanong ang bida kung ano raw nangyayari sa kanya. May sumagot sa kabilang linya na pinapakuha ang itim na bag sa ilalim ng kama ni Chu Xiao at pinapadala ito sa Crescendo Bar sa High Street. Nagsalita din ng hangal na babae habang apak-apak ang kapatid ni Chu Qing na may pagbabanta na kung ayaw mong masaktan ang kapatid mo, dalhin mo ang bag na yan sa kwarto sa 302 na silid. Naging seryoso naman rito ang bida na nagsasaad na humanda nga raw ang mga hampas lupang hangal sa kanya. At hahatiin ko sila ng dahan-dahan dahil sa ginawa nila sa kapatid niya. Kasunod noon umalis na ang ating bida dala ang sinabi ng hangal sa kanya. At parag naruto naman ang galawan ng bida sa pag-alis papunta sa mga kalaban.
Pagkalipas ng ilang sandali nakarating na ang ating bida sa kanilang pinag-usapan nilang silid. Habang ang ating bida ay nakatingin lang sa mga hangal na naglilisik ang kanyang mga mata sa galit. Nagsalita si Chu Qing na pakawalan niya na raw ang kanyang kapatid dahil nadala niya na raw ang kailangan ng hangal sa kanya. Tumayo naman rito ang hangal at nagtanong sa bida kung ilang taon na nga raw ito, na may pagnanasa sa kanyang buong katawan. Sagot naman ng bida sa kanya na wala na nga raw pakialam sa kanya ang hangal. Nagalit naman ang hangal dahil ang bastos raw ng bida, pero sa ngayon kailangan mo nilang suriin ang bag na yon. Sa pagkabukas ng bag sumambulat sa kanila ang madaming pera. Nagulat na lamang rito si Chu Xiao kung paano raw napunta ang ganun karaming pera sa bag na yon. At biglang tumingin na may pagtataka ang bida sa kapatid niya at nagtanong kung hindi mo ba talaga alam na may pera sa loob ng bag na yon, hindi ito kukulangin ng 1,000,000, hindi ko alam kung paano mo ito ginagawa, pero seryoso at nagtanong ulit kung hindi mo ba talaga alam. Nagpaliwanag si Chu Xiao hindi ko alam na may pera sa loob, at humiling lang si Shaolin na itago ko ang bag sandali. Sumabat ang hangal na manahimik na raw si Chu Xiao na hindi raw inasahan na may kapal raw siya ng mukha para magnakaw sa akin. At dagdag pa ng hangal na si Lin Xiaowan ay naglagay ng kamalasan sa aking lugar, at nagnanakaw pa ng aking pera. At sinabi na niya sa kanyang mga tauhan niya na pakawalan na si Chu Xiao at umalis na. Dali-dali niya naman niyaya ang kanyang kapatid na umalis na. Nagsalita ang hangal na pinapahinto sila dahil si Chu Xiao lang raw ang kailangan umalis, hindi ang kanyang kapatid. Nabahala naman rito si Chu Xiao dahil magiging mahirap raw ang kanilang sitwasyon. Nagtawanan naman ang mga manyakol na babae na gusto raw nila ang kanyang kapatid dahil raw cute ito at magiging masaya kung matitikman nila ito. Pinagtatanggol naman ito ni Chu Xiao na wala raw sa kanila na makakagalaw sa kanyang kapatid. At sinabi din niya sa kanila na wag na raw idamay ang kanyang kapatid sa gulo nilang dalawa. Tumawa naman ang manyakol ng napakalakas na sinasad sa mga kasamahan niya pabayaan na raw sila ngunit sa isang kondisyon may isang may iwan sa kanilang dalawa dito. Sinabi din ng manyakol na babae mag-isip kang umalis sa amin sa iba pang paraan ngunit kailangan mong magtrabaho ng mabuti at huwag mo akong sisihin pagkatapos nun. Wala na lamang nagawa rito si Chu Xiao kundi ang sumang-ayon, at para din sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Sinabihan na niya si Chu Qing na mauna na raw siyang umuwi at dahil aasikasuhin niya muna raw ang kanyang problema rito at wag na rin raw siya mag-alala sa kanya dahil magiging maayos lang siya. Pinigilan naman ng bida si Chu Xiao na may dignidad naman raw siya para gawin ito sa kanyang sarili. Biglang hampas ng paa niya sa lamesa ng manyakol, nagsaad din ang bida kung sigurado ba ang manyakol na gusto niya manatili siya dito. Nanggalaiti naman ang babaeng manyakol na binabalaan ng bida na dadalhin kita sa aking kama at papahirapan kita sa bawat posibleng paraan, at kahit anong oras ko gugustuhin kang paslangin madali ko lamang yun magagawa sayo. Biglang nagpantig na lamang ang mga tenga ng bida sa manyakol at sabay sapak naman ito sa kanya para ito ay magising na sa katotohanan. Nagulat naman rito si Chu Xiao na hindi makapaniwala na gawa ng isang lalaking katulad niyang lumaban sa isang babae. Kasunod nun bigla na lamang umatake ang manyakol, hindi naman nagpahuli ang ating bida at sinabayan niya rin ito. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang nagkaroon ng shockwave ng enerhiya sa kanilang malakas na salpukan. Napa-atras na lang sila sa lakas ng atake nila sa isa't isa. Natuwa naman rito ang bida dahil ang babae sa mundong ito ay napakalakas, kumpara sa dati niyang mundo. Ang hangal pala na manyakol ay napinsala sa kanyang kamay sa kanilang salpukan at dali-dali niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na atakihin ng araw ang bida. Napangisi naman ang bida at sinabi sa mga hangal na subukan nga raw nila kung kaya nila. Sa pag-atake nila bigla na lamang tumalo ng napakalakas ang bida sa ere. Sabay nga itong umatake ng napakabilis sa kanila. Wala naman kahirap-hirap na tinalo ng bida ang mga manyakol na mga babae. At sabay diniyaya niya ang kanyang kapatid na umalis na raw sila. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang naglabas ng baril ang manyakol. Dali-dali naman gumawa ng aksyon si Chu Xiao para protektahan ang kanyang kapatid kahit ito ay labis na natatakot sa mga nangyayari. Kasunod nun napamura na lamang ang hangal na papatayin niya raw silang dalawa.
Nakisali na sa usapan ng bida na pinipigilan ng kanyang kapatid sa kanyang ginagawa, na siya na raw ang baalang umarap sa manyakol. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang may nagpakita na isang nilalang na nagsasaad kung ano raw ang masayang kaganapan ang kanilang ginagawa. Biglang may napansin ng babae na dumating na natutuwa na kilala niya raw ang bida. Nabigla naman at napaisip ang bida at nagtataka kung sino raw itong babae. Pagkatapos mag-isip ng bida biglang niya na lamang naalala ang babae na kasama niya sa loob ng isang kwarto nung nakaraan. At sabay tanong naman ito sa babae kung bakit nga raw nandito siya. Masaya naman sumagot ang babae sa kanya raw ang lugar na ito. Kasunod nun binaling niya ang kanyang pansin sa manyakol na nagsasaad na pinapaalis ito at siya na raw ang bahala sa kanila. Hindi naman sumang-ayon ang manyakol rito at nagalit kung sinisira ba niya ang batas sa lugar na ito. Nagalit naman rito ang babae at sabay inutusan ng kanyang mga bodyguard na kunin ang babae at putulin ang kanyang mga paa at mga kamay, tapos itapon siya sa kalye. Natanggal naman ang angas ng manyakol na nagmamakaawa na patawarin na raw siya. Wala naman pakialam rito ang babae dahil sa una palang binalaan na niya siya. Kasunod nun bigla naging mabait naman siya sa bida na nagsasaad kung nagustuhan raw ng bida ang kanyang ginawa para sa kanya. Nagtaka na nagtanong ang bida sa babae kung bakit raw sinusubukan ng babae maging mabait sa kanya. Sumang-ayon naman ang babae na oo dahil ikaw ang unang lalaki na nagtataguyod na paano mo ako kausapin ng ganitong paraan kaya sa ganun ikaw ay iba sa mga lahat lalaki. Sinabi din niya habang hawak-hawak ang mukha ni Chu Ching na magiging number 36 na boyfriend na raw ito ngayon. Inalis naman ng bida ang pagkakahawak ng babae sa kanya na hindi raw siya interesado sa kanyang tulong, at sabay na pamura na lamang ang bida sa kanyang isip kung anong sinasabi ng babae na nonsense sa kanya. Natawa naman ang babae na minamaliit ang bida dahil isang simpleng tao lamang ang bida na may maliit na katawan at wala itong kakayahan para matalo ang kalaban. Ngumiti naman ang bida na may kumpiyansa sa sarili na hinahamon ng babae na labanan raw siya sa tagisan ng lakas. Nag-aalala naman rito ang kanyang kapatid at nagsasad na ito paano mo maihahambing ang sarili mo sa isang babae na kasing lakas niya. Nagsalita naman ang babae sa bida na parang ipis nga lang ito sa kanya, kaya wag na nga raw susubukan ng bida na lumaban sa kanya. Kasunod nun naging seryoso na lamang ang ating bida at sinasabi sa babae na maglaro raw sila, at magbibigay nga raw ng kondisyon ng bida kung mananalo raw siya titigilan na siya ng babae. Sinabi naman ng babae na sigurado nga ba ang bida sa paghamon sa kanya. Sinabi din niya baka nakakalimutan ng bida na siya ay isang lalaki. Wala naman pakialam ang bida rito dahil sa kanyang dating mundo ang mga lalaki ang pinakamalakas sa lahat. Natawa na lamang rito ang babae dahil siya raw si Chexi na wala raw imposible sa kanya. At dagdag pa ni Chexi na kung siya raw ang mananalo magiging boyfriend na niya raw ang bida. Kasunod nun sumang-ayon naman silang dalawa sa kanilang gustong pastahan. Napunta na ang eksena kay Chu Ching at Chexi habang sila ay nakaupo at naghahanda na sila sa nalalapit na laban nila. May nagsalita naman sa gilid nagtataka kung seryoso nga ba ang bida sa kanyang ginagawa dahil ang kanyang gagawin ay magiging walang katarungan, at saad pa ng isa ang mga lalaki ay gawa sa tubig, ang mga babae ay gawa sa bakal, kaya sa ganun sitwasyon walang magiging laban sa mga babae. Nalipat naman sa bida na nagsasaad sa kanyang isip na sa mundong ito, ang mga babae ay talagang malakas at tinitingnan nila ang mga lalaki bilang isang bagay na walang kahulugan. Pagkatapos ng ilang sandali magsisimula na sila sa kanilang laban na tomabang braso para masuri nila kung sino talaga ang mas malakas sa kanila. Sinabi naman ni Chexi na gagawin kong maunawaan mo ang pagkakaiba ng mga lalaki at babae, parang agwat mula sa lupa hanggang sa langit. Kasunod noon nagsimula na ang kanilang laban, at makikita rito si Chexi na kumpiyansa siya sa kanyang sarili na matatalo niya ang bida, ang hindi niya alam matatapos na ang maliligayang araw niya sa mundo. Sa lakas ng salpukan nila nagkaroon ito ng malalakas na aura sa kanilang paligid. Namangha naman rito ang bida dahil sa pinapakita ng lakas ni Chexi na parang hindi raw ito ordinaryong babae. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang ginamit ng ating bida ang 100% na kanyang lakas para matalo lamang si Chexi. Nagulat naman si Chexi dahil hindi niya raw inaasaang ang ganitong pagkakataon na meron raw isang lalaki sa mundo na kaya siyang tapatan.
Kasunod nun sumanib na si Tag-Uro sa ating bida para tapusin na si Chexi. Nagtagumpay naman rito ang bida sa pagtalo sa babae at walang awa niya itong hinampas ang kamay ng babae sa lamesa. Nagulat naman rito si Chexi dahil hindi siya makapaniwala na natalo siya. Kasunod ng pangyayari nagkaroon naman ng katahimikan sa paligid dahil nasaksihan nila ang nakakakilabot na pangyayari sa kanilang buhay. At nagsaad ang bida kay Chexi na wag raw kalimutan ni Chexi ang kanilang pastahan. At sabay yaya naman niya sa kanyang kapatid na umalis na raw sila. At bigla na lamang nag-usap-usap ang mga manunood na hindi makapaniwala dahil raw ang isang lalaki ay nanalo sa isang babae. Habang si Chexi nagpalabas naman ito ng maitim na aura dahil hindi niya matanggap na natalo raw siya sa isang mahinang lalaki. Sa kabila ng galit ni Chexi, nagtanong naman ang bodyguard sa kanya kung ano raw kanilang gagawin sa bida. Gayunpaman hindi nagustuhan ni Chexi ang pagsulpot ng bodyguard niya sa kanya at sabay sampal din na ito at pinapaalis rin ito. Sa nangyari sa kanya pinagsawalang bahala niya na lamang ito at nagsaad sa bida na papaalis na talagang nagulat ako. Pero huwag kalimutan na ang isang lalaki na katulad mo ay nakatakdang alagaan ang mga pakpak ng isang babae, at dagdag din niya na nandyan pa rin ang aking alok, sabihin mo lang ang oo, at magiging asawa kita at walang ibang babae sa Jinmen ang makakahawak sa iyo. Sumagot naman ang bida na pag-alit kay Chexi na sino nga raw ang nagsabi na kailangan ng mga lalaki ay nakadikit sa mga babae, at mayroon tayong mga kamay at mga paa, kaya't kaya nating lumikha ng sarili nating landas. Nagulat naman ang isang babae dahil may punto naman raw ang sinasabi ng bida. Sinabi din ni Chexi mula pa noong sinaunang panahon, ang mga lalaki ay hinahabol ng mga babae at ang mga babae ay mga haligi ng mundong ito ngunit sila ang nagtatakda ng mga pagbabago na mararanasan ng mundo pati na rin ang mga usaping panlipunan at ang mga kabutihan at mga gawain ng sining ng mundo ay lahat nilikha ng mga babae. At saad din niya na walang bata na hindi alam ang kasaysayan na ito. At nagsaad din ng isang babae na bilang isang tao, naniniwala ka ba sa iyong sarili na espesyal at gaano kakaraming mga lalaking bayani ay mayroon sa panitikan, at hindi ko sinabing wala ni isa o dalawa pero kami mga babae ang pinakamahalaga sa lipunang ito. Nagsalita ang bida at tinaas niya ang kanyang kamay na nagsasaad sa lahat ng alam ko ang mga lalaki ay nagsisikap at naghahanap ng paraan upang maging mas magaling. At dagdag din ng bida habang nakangiti ng masama na ang magpahinga sa mga binti ng isang cute na babae at magtrabaho at kumita ng gantimpala sa katotohanan ganun talaga ang mga lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali umalis na rin ang bida kasama ang kanyang kapatid, habang si Chexi naiwan na lamang na nakatingin sa bida. Nagtanong naman si Chexi sa kanyang ladyguard kung hindi mo ba naisip na ang taong ito ay kamangha-mangha. At sinabi din niya na bagay raw sila ng bida kaya gagawin niya ang lahat para mapasaakan lang siya. Sumagot naman ang ladyguard na kailangan nang raw nilang umalis at umuwi na sa kanila. Tugon naman ni Chexi na ngunit 2 araw lang ako lumabas, bakit ako babalik ngayon at saad din niya na tumigil na nga raw sa pagsasabi ng ganyan ang tauhan niya buhay pa ang kapatid niya, habang ang tauhan niya wala na lamang nagawa sa kanyang boss. Makalipas ang ilang sandali, nagsaad si Chu Xiao kung sasabihin ba raw ng bida sa kanilang magulang ang nangyari. Sumagot naman rito ang bida na oo dahil kung hindi niya raw sasabihin sa kanila, mas lalong mag-aalala sila. Nagalit naman rito si Chu Xiao at sinabi sa bida na wag na raw siyang pagbantaan ng bida sa kanyang pagsusumbong. Habang ang bida walang pakialam sa mga sinasabi ng kanyang kapatid. Saad din ni Chu Xiao na bakit di niya raw pakasalan si Ye Chexi at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan dahil si Chexi ay ang tagapagmana ng isang napakamahalagang pamilya dito sa lungsod ng Jinmen, kaya kung ikaw ay mag-aasawa sa kanya, makikinabang raw siya kahit na ilang taon siyang mas matanda kesa sa kanya. Nagalit naman rito ang bida na tinatakot si Chu Xiao na kung hindi pa nga raw ito mananahimik ibabalik niya raw ito ulit sa bar kasama ang mga manyakol. Natakot naman si Chu Xiao at hindi na niya sinubukan pang magsalita. Makalipas ang ilang sandali,
Makikita ang ating bida na nagme-meditate sa kanyang silid na nagsasaad nga ito sa kanyang isip na kailangan raw ng bida na maabot ang kanyang tunay na lakas sa lalong madaling panahon, dahil hindi magiging sapat ang kanyang aktwal na kapangyarihan sa mga mapanganib na sitwasyon. Dagdag din ng bida sa kanyang kasalukuyan, pinapabuti niya ang kanyang paningin at nagpapasalamat ito sa kanyang pagsasanay dahil lumakas ito at matindi na napahusay ang kanyang mga pangdama. Sa kabilang banda naman makikita rito si Chu Xiao na naglalaway sa mga pinapanood niyang mga malalaswang larawan ng mga lalaki. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang narinig ng bida ang mga sinasabi ni Chu Xiao sa kabilang kwarto. Napasabi na lamang ito na masyado raw manyakol ang kanyang kapatid sa mundong ito, pero sa kanyang orihinal na mundo ibang-iba ang kanyang kapatid. Pagkalipas ng araw, mapupunta ang eksena sa eskwelahan ng Jinmen Secondary High School. At makikita rito ang ating bida na papasok na sa kanyang eskwelahan, kasunod nun biglang may tumawag sa bida na hintayin niya na raw siya. Ang tumawag pala ay si Lindong, ang matalik na kaibigan ni Chu Qing, habang ang ating bida ay napapapogi points na lamang sa pananabik sa kanyang kaibigan. Sa paglapit ni Lindong bigla niya na lamang hinawakan ang bida sa kamay na nagsasaad nag-aalala kung okay lang ba raw ang kanyang kaibigan. Natakot naman rito ang bida dahil natatakot raw siya sa mga nagiging bakla. Nagsalita naman si Linlong na nag-aalala na may nabalitaan nga raw siya sa bida dahil may pinasok nga ito na gulo. Sumagot naman ang bida habang nagpapaalam na umalis na wag na nga raw mag-alala ang kanyang kaibigan dahil tapos na raw iyon. Kasunod nun napasabi na lamang siya sa kanyang isip na kahit naging kakaiba ang kaibigan niya ngayon, sa kabila nun kaibigan niya pa rin ito. Pagkalipas ng ilang sandali napunta na ang eksena sa loob ng klase ng bida. Habang makikita ang bida na nalulungkot sa kanyang upuan sa kadahilanan na hindi na niya kayang pangmanatili pa sa ganitong mundo. Kasunod nun bigla na lamang may kumalbit sa kanya na isang babae, nagulat naman rito ang bida. Ang nagsalita ang president ng kanilang klase na si Songcha Oran at nagtatanong nga ito sa bida kung ayos lang ba raw siya. Tumugon naman ang bida habang pinagpapawisan na oo, at nagkaroon lamang siya na hindi pagkain ng kanyang almusal kaya siya nagkakaganyan. Nahihiya naman nagsalita si Songcha na may pagkain raw siya at niyaya niya ang bida kung pwede nga raw sila magsabay kumain. Dagdag din niya sa bida na malapit na nga raw ang pagsusulit sa pagpasok sa universidad kaya kailangan mong maging nasa pinakamainam na kalagayan. Sa kabila ng kanilang pag-uusap, may bigla na lamang may sumingit na isang nilalang na nagsasaad sa kanila kung bakit nga raw silang nag-uusap. At bigla na lamang niya tinulak si Songcha at sabay akbay sa bida na kung ano nga raw ang problema niya at handa siyang tumulong sa abot ng makakaya niya, kahit pa ang kanyang katawan pa ang kapalit. Nagulantang naman ang bida sa kanyang narinig na nakakakilabot na pangyayari. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla niya na lamang sinipa ang hampas lupang babae na napakalakas. At sa labis na galit ng bida sinabihan niya ang babae na mabibigat na salita na wag nga raw siyang hahawakan ng katulad niyang mukhang bakla. Sumagot naman rito ang manyakol habang nagagalit na wala nga raw karapatan ang bida dahil siya ay isang lalaki lamang na mahina sa mundong ito, at sa labis din na pagkagalit ng bakla humanda ito para mabigyan ng leksyon ang bida sa mga ginagawa niya sa kanyang pamamahiya. Sa hindi inaasaang pagkakataon may bigla na lamang may sumigaw na isang tao na pinapatigil sila. Ang dumating na nilalang ay si Yemao. Labis naman rito nagulat ang hangal at nagtataka kung bakit nga raw nandito si Yemao. Sumagot naman si Yemao na nagagalit kung hindi pa nga raw aalis ang mukhang bakla, ipapaukay niya raw ang kanyang bangkay sa kanyang kapatid. Dali-dali naman tumakbo ang hangal sa labis niyang takot. Dahil si Yemao ay ang nakakabatang kapatid ni Chexi, ang halimaw na babae sa Jinmen City. Kasunod nun nagsalita si Yemao sa bida na kung pwede nga raw silang mag-usap, sumang-ayon naman rito ang bida na oo. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita si Yemao na humihingi ng pasensya sa bida sa nangyari raw kahapon, dahil narinig niya raw ang nangyari sa kanyang kapatid at sinubukan niyang humingi ng tulong sa iba, gayon pa man bigla na lamang nawala ang iyong lokasyon. Pinakita sa eksena ang nangyari kahapon na si Yemao ay kinausap ang bida na hihahatid niya na raw siya ng kanyang kapatid pauwi,
Ngayon pa man malubhanay naman sumang-ayon ang bida rito. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari bigla niya na lamang pinainom ni Chexi ang bida na isang tubig na naglalaman ng pinagbabawal na gamot. Kaya sa gayon nawalan ang bida ng malay at napunta sa babae na walang maalala. Kasunod noon nagsalita si Yemao kung nalaman niya raw agad ang plano ng kanyang kapatid hindi niya raw nahahayaan na mangyari iyon. Sumagot naman ang bida na wag na nga raw mag-alala si Yemao sa kanya, dahil ayos lang raw iyon at ang importante buhay pa nga raw siya. Makalipas ang ilang sandali, habang ang ating bida ay papauwi na galing sa kanyang eskwelahan, bigla na lamang may tumigil na isang sasakyan sa kanyang gilid. Ang nagmamaneho pala nito ay si Chexi na sinasabi sa bida na sumakay ng araw ito. Nagtaka naman rito ang bida kung bakit nandito na naman ang hangal. Sumagot naman si Chexi na isipin ng araw ng bida ang kabutihan ng kanyang pamilya kaya sa gayon alam niya kung ano ang kanyang tinutukoy. Napangisi naman ang bida, at wala na nga itong nagawa kundi sumakay na lamang para hindi na nga raw mangulit ang buruha sa kanya. Natuwa naman rito si Chexi dahil sa tamang araw ang naging desisyon ng bida. Naging seryoso naman ang bida na sinabi kay Chexi na maling tao raw ang kanyang binangga. Wala naman pakialam rito si Chexi at sabay sabi pa nga ito sa bida na kung hindi nga raw ito talaga nagbabanta sa kanya. Sagot naman ng bida, magbanta man o hindi si Chexi, malalagot pa rin siya sa kanya dahil dinamay niya raw ang kanyang pamilya. Sa hindi inaasaang pangyayari, nabigla na lamang rito si Chexi dahil sa ginawa ng bida na pagwasak ng isang bagay sa kanyang sasakyan. At sa mabilis na pangyayari bigla na lamang naging Angela user ang ating bida sa babae, at nagsasaad nga ito sa kanya na wag raw susubukan ni Chexi na magbanta sa kanya dahil marami raw siyang alam na sekreto ni Chexi sa kanyang pamilya. Sinabi rin ng bida na kaya niyang tulungan ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang ina at alam rin niya na may mga problema ang kanilang kumpanya kamakailan lang. Nagtataka naman rito si Chexi kung paano raw nalaman ng bida ang mga ganong impormasyon sa kanyang pamilya. Nagbiro din ng bida na ganito ba kaganda ang naghahabol sa kanya. Natuwa naman rito si Chexi sa kanyang narinig at nagsaad na ito maaari tayong magsimula bilang magkaibigan at saka ko aalagaan ang negosyo ng iyong mga magulang. Umalis na rin sa pagkapatong ang bida na sumasang-ayon sa babae na maging magkaibigan na raw sila ngayon. Dagdag din ng bida na alam niya na dumating ka na may ganitong intensyon, pero huwag mo na akong istorbohin ulit. Napatingin na lamang rito si Chexi at wala nang nasabi pa. Sa kagitnahan ng kanilang biyahe nagtanong si Chexi kung naghehensayo ba ang bida ng lumang Marshall. Sagot naman ng bida syempre hindi, at nagtanong kay Chexi na hindi ba't ang mga lalaki sa mundong ito ay hindi kayang mag-cultivation. Ipinaliwanag ni Chexi na hindi ka katulad ng karamihan sa mga lalaki, ang totoo ay nag-imbestiga ako tungkol sa iyo at sa iyong pamilya ng kaunti pero hindi naman tila may anumang koneksyon kayo sa lumang martial arts kaya nang tinanong kita ngayon at sa reaksyon mong iyan sa palagay ko ay isang lihim ito ng sayo. Habang ang ating bida ay wala na lamang nasabi sa tinura ni Chexi sa kanya. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang may napansin ang bida. At biglang sumigaw nga ito kay Chexi na may truck na babangga sa kanila. Sa hindi inaasaang pangyayari hindi na nga nila naiwasan ang truck na tumama sa kanila. At sa kasamahang palad makikita rito si Chexi na nanghihina sa kanyang natanggap na pinsala at napasabi pa nga ito ng pangalan ng bida at tinatanong ang bida kung okay lang bang araw ito. Makikita din ang bida nakaharap kay Chexi habang pinuprotektahan niya siya sa aksidente na nangyari. Nagulat naman rito si Chexi at nagtanong kung may masakit nga ba sa bida. Hindi niya na muna sinagot ang tinura ni Chexi at dali-dali niya itong binuhat para makaalis na sila sa sasabog na sasakyan. Kasunod nun, nakaalis na sila ng ligtas sa sasakyan at nagsalita naman rito si Chexi na nag-aalala na kung sigurado nga raw ang bida na walang masakit sa kanya, at kung meron, kailangan na nilang pumunta sa hospital sa loob ng maikling oras. Naging seryoso naman ang bida na wag na muna raw magsalita si Chexi ng walang kabuluhan dahil hindi pa nga raw ito tapos.
Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang may nagpakita sa mga anino na mga tao na may hawak-hawak na pamalo na kahit anong oras pwede na silang makibaka. Sa pagkakita naman ni Chexi sa mga hangal bigla na lamang itong nagalit at nagsaad sa kanila bakit nga raw nila sinaktan ang kanyang lalaki at sa mga ginawa nila sa kanya uubusin niya raw silang lahat. Hindi naman nagastuhan ng mga hangal ang sinabi ni Chexi at dali-dali silang umatake ng sabay-sabay. Kasunod nun naghanda naman si Chexi sa paparating na mga hangal sa kanya. Sa lakas ni Chexi walang kahirap-hirap niya lang tinatalo ang mga hangal ng sabay-sabay. Nalipat naman ang eksena sa ating bida, habang nipapasugod sa kanya na isang hangal. At napasabi na lamang ito sa kanyang sarili habang ito ay naghahanda na umatake sa isang hangal na masyado na naman siyang minamaliit ng mga tao ulit. Sa mabilis na galaw, mabilis niya lamang natalo ang hangal na walang kahirap-hirap. Balik kay Chexi na makikita ito na nahihirapan sa mga hangal na labanan ng sabay-sabay. Napansin naman ng bida at dali-dali niyang kinuha ang isang baseball bat para makatulong na kay Chexi. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang naging Sonic sa bilis ang ating bida. Bukod pa dun madali niya lamang tinalo ang mga hangal gamit ang isang was-iwas ng kanyang sandata. Nagulat naman ang ibang natirang hangal na hindi makapaniwala na kaya ng isang lalaki na talunin ang isang babae. Ginawa naman itong pagkakataon ni Chexi para umatake ng kanyang demonic palm sa mga hangal habang wala pa sila sa kanilang pag-iisip dahil sa nasaksihan nila sa bida. Pagkatapos ng matinding laban, nagsalita si Chexi na pinupuri ang bida dahil maganda raw ang pinakita niya sa laban. Tumugon ang bida hindi ito kasing halaga ng pag-aalaga mo sa iba. Naging seryoso naman si Chexi na kung wala nga raw ang bida mas magiging mahirap raw ang kanyang sitwasyon, at niyaya niya rin ang bida na kumain sila sa labas para makabawi man raw siya sa kanyang ginawang tulong. Sinabi naman ng bida na hindi raw sila makakain ngayon, kaya mag-schedule na nga raw sila ng ibang araw at masyado nang huli at mag-aalala na raw ang kanyang ama. Nagring naman ang telepono ni Chexi at dali-dali niya itong sinagot na kung ano raw ang nangyayari. Napal-inggit na ang bida dahil sa lakas ng sigaw ni Chexi sa kanyang telepono. Nagtanong naman rito ang bida kung ano raw nangyayari. Hindi na lamang pinansin ng bida at sabay alis na nga ito na nagsasaad. Hindi ito mahalaga at wala itong kinalaman sa akin at saka ang negosyo ng iba ay hindi sombrero ng isang estudyante katulad niya. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla niya na lamang pinigilan si Chu Ching na nagmamakaawa na wag raw siyang aalis. At nagsalita nga ito habang naluluha na saktan raw ang kanyang ina katulad nila at nasa bahay raw ang kanyang ina sa sandaling ito. Nagsalita ang bida na kayo ng iyong ina ay inatake ng sabay at hindi ito ay nagkataon lamang dahil ang lungsod ng Jinmen ay malapit ng Mavesak. Nalungkot na nagsasaad si Chexi kung mapapas lang ang kanyang ina, ang tiya ko ang kikilos at sigurado akong itataboy ako sa pamilya ng Ye. At nagsaad rin ito sa kanyang sarili kung anong araw ang kanyang dapat gagawin. Nagsalita naman ang bida na binibigyan ng lakas ng loob si Chexi na wag na raw siyang umiyak dahil sasamahan na niya raw siya, at pinapayuan rin ito na ang mahalaga ay kailangan mong manatiling malakas at matatag, nakadepende sa iyo ang iyong pamilya ngayon, maaaring hindi ako nasa posisyon na makatulong sa iyo ng malaki, ang kaya ko lang ngayon ay ang tumulong sa iyo sa pinakamababa mong kalagayan. Bagyang naman kinilig si Chexi at napasabi na lamang sa kanyang isip kung ano raw ang nangyayari sa kanya kung bakit parang may tiwala ako sa mga salita ng taong ito. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla niya na lamang niyakap ang bida sa labis ng kagalakan ng kanyang puso dahil sa pagtulong ng bida sa kanya. Makalipas ang ilang sandali sa Ye Family Mansion. Makikita rito ang bida at si Chexi na kasalukuyan binabaybay ang tahanan ng Ye Family. May samalubong naman sa kanilang tauhan na masaya nakabalik na raw ang kanilang young lady. Nagtanong naman agad si Chexi kung ano na nga raw ang nangyayari rito. Sumagot naman ang tauhan mahirap ang sitwasyon, hindi ko ito maintindihan, pero sinabi ng aking ginang na si Yemei na walang sino man ang papayagan makapasok kundi ikaw. Napamura na lamang rito si Chexi sa narinig, at nagtanong naman rito ang bida kung sino raw si Yemei.
Sumagot naman si Chexi siya raw ang kanyang auntie at nagpaliwanag na sinabi ng kanyang ina na siya ay nasa pamilya ng maraming taon at nakikipagsabwatan sa ibang pamilya. Ngunit dahil wala namang konkretong patunay, wala akong magagawa kundi maghanap na lamang ng ebidensya sa kanya. Habang sila ay naglalakad bigla na lamang silang hinarangan ng mga tauhan na kung sino raw ang bida. Nagalit naman rito si Chexi dahil napakawalang galang raw nila sa kanyang bisita. Nagpakilala naman ang bida na bilang isang doktor na kailangan niya na nga raw makausap si Miss Ye. Napasabi na lamang ang bida sa kanyang isip na swerte naman raw siya dahil nag-aral raw siya ng medisina sa mundo ng mga fairy world, tiyak na makakatulong ang mga natutunan niya ngayon. Take note guys, ito ang mundo na pinasukan niya bago siya nagpalit sa bagong mundo na kanyang pinagyamanan ng humigit kumulang 500 taon. Nagtawanan naman ang mga hangal na hindi naniniwala na kaya ng isang lalaki na maging isang doktor. Pinamukha naman ang ating bida sa kanila katulad ng pagsasalita ng kanilang sakit katulad na ang isang hangal ay nagdudusa raw siya mula sa isang impeksyon sa iyong reproductive system sa loob ng maraming taon. At isang hangal naman ay mayroon kang mga problema sa iyong mga bato. Marahil dahil sa pagpraktis mo ng martial art sa loob ng maraming taon at pagsunod sa tradisyonal na medisina ng China, kahit na hindi ito nagbibigay ng anumang resulta, at kaya pa silang nananitiling buhay dahil sa pagkumsumo ng maraming pills. Napasabi na lamang ang dalawang hangal sa kanilang isip na tama lahat ang tinura ng bida sa kanila. At sabay pinagpawisan naman rito ang dalawang hangal at biglang gumalang na pwede na nga raw pumasok ang bida sa loob. Kasunod nun bigla na lamang may dumating na panibagong hangal. Na si Yemei at si Ymir ang kanyang anak, nagsaad naman rito ang gerang na matanda na tama nga lang raw ang pagpunta ni Chexi dahil kung hindi niya malalaman kung ano ang nangyayari sa kanyang ina. Nagalit naman rito si Chexi at naglalabas ito ng killing intent na nagsasabi kung nasaan raw ang kanyang ina. Tugon naman ng matanda na gumalang naman raw ang kanyang pamangkin sa kanya at huwag maging bastos. At sinabi din ng matanda na bilang karagdagan, paano niya naisip na dalhin ang isang estrangherong yun sa bahay at baka nakakalimutan mo bawal sumali sa pamilyang Ye ang sinumang lalaki. Sinagot naman rito ni Chexi na ang bida ay ang doktor na tinawag niya para magamot ang kanyang ina. Natawa naman ang gurang na matanda na akala niya siya raw ang isang tao na dinala niya sa bahay ilang araw na ang nakalipas. Sinabi din niya kung gusto mong sumali at maging isang Ye family man, kailangan mong magkaroon ng tiyak na kakayahan, at kung wala ka nito hindi ka makakalampas sa pinto na ito. At sinabihan na niya ang kanyang anak na subukan ng bida kung saan ito aabot, sumang-ayon naman rito ang kanyang anak. Habang ang matanda napasabi na lamang sa kanyang isip na kung sakaling gumawa ng masama si Mir sa kanyang kasama na si Ye Chexi, sa laban niya ang magpapahalaga sa kanya. Kahit nalabag ito sa mga alituntunin ng pamilya at kung mangyari ito walang sino man ang makakapagprotekta sa kanya, kahit na pati ang kanyang ina. Balik kay Mir na nagsasaad sa bida kung siya raw ang mananalo sa kanilang laban, dapat na mangako ng isang kondisyon ang bida sa kanya, ngumisi lang ang bida at nagtanong kung ano nga raw klaseng ang kondisyon. Sinabi naman ni Mir na mangako raw ang bida sa kanya na, kapag siya ang mananalo magtsutsaksakan raw sila buong gabi. Nagselos naman agad si Chexi na wag raw maging bastos sa lalaki si Mir. Pinigilan naman siya ng bida, sumasang-ayon kay Mir na magsimula ng araw sila. Hindi naman nagdalawang isip na umatake si Mir sa bida at dali-dali niya itong sinipa, madali lamang ng bida na napigilan ang atake ng manyakol. Sa mabilis na pangyayari nag-alasay tama na naman ang bida natin ngayon dahil isang suntok lang ang kanyang kailangan para matalo ang isang malupit na halimaw. Nagulantang naman ang nanay ni Mir na hindi makapaniwala na natalo ang kanyang anak sa isang lalaki. Natawa naman rito ang bida kung gusto pa nga raw ni Mir makipagtsutsaksakan sa kanya. Nagsaad na nagagalit naman ang mama ni Mir na tingnan mo kung ano ang ginawa ng lalaki na yan sa pinsan mo at hindi raw siya makapaniwala dahil ito raw ang tipo niyang lalaki. Wala naman pakialam si Chexi sa mga sinasabi ng hampas lupang hangal.
Nagsalita ang bida na kakaloko sa hangal dalhin mo ang anak mo sa ospital. Kahit doktor ako, hindi ako makakasigurado kung wala siyang mga panloob na sugat. Wala na lamang nagawa ang gerang na matanda kundi mapamura sa kanyang labis na galit sa bida. Kasunod nun, tinawag ni Chexie ang kanyang auntie. Napansin naman agad ng kanyang auntie ang pagtawag niya sa kanya, at dali-dali niya itong niyakap dahil nakarating ng araw ito ngayon. Tinanong naman ni Chexie sa kanyang auntie na kung nasaan raw ang kanyang ina. Sumagot naman siya na ayos lang ang iyong ina. Pero malubha ang sugat, wala tayong magagawa tungkol dito at ngayon siya ay nasa ilalim ng pagmamasid. Sumingit naman sa usapan ng bida na kung totoo ang sinasabi niya, huwag na nga raw sila mag-aksaya ng oras, suriin natin siya, at gawin ang maari nating tulong. Nagtanong naman rito ang kanyang auntie kung sino nga raw ba ang bida. Habang si Chexie tumingin lang sa bida na pinagpapawisan. Tumingin din ang bida sa kanya na magtiwala raw si Chexie sa kanya. Pinaliwanag naman ni Chexie sa kanyang auntie na kaibigan niya raw siya. Nabugbog din siya katulad ng kanyang ina pero buti na lamang nakasama ko siya at kung hindi ay magiging mahirap ang kanyang sitwasyon, at dagdag din niya ang bida ay isang magaling na doktor din. Kasunod noon nalipat ang eksena sa mama ni Chexie na tinatanong na nag-aalala sa kanyang ina kung okay lang ba raw siya. Sumagot naman ang kanyang ina medyo okay lang, ngunit sino raw ang kanyang kasamang lalaki. Magalang naman nagpakilala ang bida siya raw ay isang doktor, at si Chexie ay nagtitiwala sa akin na alagaan kayo, kaya't pakiusap, ipakita ninyo sa akin ang inyong mga sugat. At napasabi na lamang ang bida sa kanyang isip ang pagtingin sa pamilya ni Chexie ay nagpapaalala sa akin tungkol sa aking pamilya, huli na at hindi pa ako nakabalik sa bahay. Paano ko sila haharapin pagkabalik ko? Naaalala ko na ako ay isang konserbatibong tao sa mundong ito, kung saan hindi ako dapat nasa labas ng bahay ng ganitong oras. Nag-alala naman sumagot ang ina ni Chexie na natatakot raw siya baka hindi raw siya kayang matulungan ng labis. Gayunpaman maaari mo ba akong bigyan ng 1 minuto? Kailangan kong makipag-usap sa aking anak na babae. Sumang-ayon naman rito ang bida at lumabas na sila. Kasunod noon nagsalita si Chexie pahintulutan mo siyang suriin ka, at ang bida ay isang napakabait na tao kaya kung hindi sa kanya siya rin ay nasa panganib din ngayon. Saad naman ang kanyang ina na nagtataka kung ano raw ang sinabi ng kanyang anak. At ito na ang unang beses na nagbibigay ka ng komplemento sa isang lalaki, kakaiba ba siya sa mga iba? Hindi na nga ito nasagot ni Chexie dahil pumasok na ang ating bida na nagmamadali sinasabi sa ina ni Chexie, na nakatampak ka ng enerhiya sa kaliwang bahagi ng iyong likod at napagdaanan ng atake, kung tama ang aking palagay, upang pigilan ang masamang enerhiya na ito na magpalawak sa iyong katawan. Kailangan mong gumamit ng maraming enerhiya at ginamit mo ang napakaraming lakas upang labanan ang kapangyarihan ng salarin, hindi ba? Nagulat naman rito ang ina ni Chexie at nagsaad nga ito na kay Chexie na lumabas muna dahil may pag-uusap lang raw sila ni Chuching. Kasunod nun bigla naman siyang naging seryoso at nagtanong kung kasamahan ba raw ang bida ng Lee family, at anong intensyon mo sa aking anak? Sumagot naman na seryoso ang bida na hindi raw siya taga-Lee family at isipin mo ang iyong anak na dahil sa kanyang malaking interes sa akin, dapat mong tanungin ang iyong anak na babae tungkol dito. Bukod pa rito, kung hindi ko siya nililigtas, ang tanging bagay na maaari mong panatilihin sa ngayon ay isang patay na katawan. Naniwala naman rito ang babae at nagsaad nga ito na ipapakita na niya raw ang kanyang pinsalang natanggap. Kasunod noon nagsalita naman ito habang naghuhubad na kung mayroon kang plano para sa anumang bagay na mabuti para kay Chexie, ito ay iyong pamilya na welcome ka sa amin. Sa pagkakahubad ng babae bigla na lamang may natanggap na pinsala ang ating bida sa pamamagitan lamang sa pagkakita ng mga kokomelon ng babae. At sinabi din ng bida habang dumudugo pa ang kanyang ilong na huwag kang mag-alis ng damit mula sa wala. Nabigla naman ang bida sa kanyang nasaksihan na sugat ng babae sa bandang likuran niya. Nagugulat naman rito ang bida dahil ang kanya raw natanggap na pinsala ay masyadong mapanganib dahil maaari mong harapin ito ngayon, ngunit ang iyong mga panloob na organo ay magsasara sa loob ng 5 araw. Tumugon naman ang ina ni Chexie kung may paraan nga ba ang bida na gamutin ang kanyang sakit. Sumagot naman ang bida na susubukan niya raw. Kasunod nun nagpakawala naman ng aura ang bida para masubukan ang kanyang nais gawin.
Napaungol naman ang babae sa sarap na ginagawa ng bida sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali natanggal naman ng bida ang konting lason sa katawan ng babae. Na nagsaad nga ito na humihingal sa aking kasalukuyang antas, kaya ko lang gawin ang bawasan lang ang lason sa katawan mo. At hindi ako magtatangkang kunin lahat ng sabay-sabay, dahil hindi ko alam kung ano ang maaring mangyari. Ang ina ni Chexi ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa bida para sa kanyang kakayahang magsagawa ng ganitong uri ng paggamot, at ang pinakamahalagang bagay ay nakakaramdam siya ng mas mahusay ngayon. Nagsalita naman ang ina ni Chexi na paano niya raw may ipahayag ang kanyang pasasalamat sa kanya. Humihingi naman ng pasensya ang bida dahil si Chexi ay isang mabuting kaibigan, kaya't natural lamang na tulungan ko siya. Napatawa naman siya na humihingi ng pasensya na nakalimutan niya na magkaibigan lang pala kayo. Kasunod noon nagpapaalam na ang ating bida kay Chexi na uuwi na raw siya dahil nag-aalala na raw ang kanyang mga magulang sa bahay. Nagpasalamat naman rito si Chexi na kahanga-hanga raw ang bida, at hindi niya akalain na magagawa mong pagalingin ang kanyang ina sa ganitong paraan. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla niya na lamang niyakap ang bida na sinasabi sa bida na wag mo na raw umuwi si Chu Ching dahil may reward pa siya na ibibigay sa kanya. Inalis naman ng bida ang pagkayakap ni Chexi sa kanya dahil kung malalaman ng mga magulang ko na nagdaan ako ng isang gabi kasama ang isang babae, mag-aalala sila. Pagkalipas ng ilang sandali nakasakay na ang bida sa taxi, habang si Chexi ay malumanay na sinabi na dapat nga raw mag-alala ang kanyang magulang dahil meron naman talaga silang napakagandang anak. Kasunod noon makikita ang ating bida na pinagmamasdan ang itim na aura na nakuha niya sa ina ni Chexi. Ang bagay na ito ay parang sumpang hindi ko mawasak sa aking kasalukuyang antas. Sa mundo ng fairy world, may isang elixir na humahawak sa mga ganitong bagay ngunit sa mundong ito hindi niya alam kung mayroong katumbas ito. Makalipas ang gabi, makikita ang bida sa eskwelahan habang ito ay naglalakad. Ngunit sa kabila ng kanyang paglalakbay bigla niya na lamang siyang tumigil dahil sumisigaw ang mga kapwa niya estudyante na sinisigaw ang pangalan ni Tang Zian. Makikita naman sa kabilang banda na si Tang Zian ay nag-ala Michael Jordan siya sa pagdakdak. At sa pagbaba niya sa ere makikita naman rito ang kagandahan ni Tang Zian. Nagulat naman rito ang bida at may naalala sa kanyang nakaraang buhay ay si Tang Zian ay ang kanyang unang pag-ibig niya sa nakaraang mundo. Bigla na lamang nagsigawan ng mga estudyante dahil sa pagdakdak ni Tang Zian. Nagsaad naman rito ang bida na hindi niya raw pwedeng kausapin si Tang Zian ng basta-basta, dahil sa mundong ito kabaliktaran ang kanilang mga ugali. Kasunod nun bigla na lamang siyang tinawag ni Tang Zian na pinapahinto, at nagtatanong kung nagkita na raw sila kamakailan lang. Bigla naman itong nahiya, at makikita naman rito ang bida na pinagpapawisan dahil sa mundong ito at sa ibang mundo, palagi siyang mausisa tungkol sa akin. Maya-maya pa hinikayat niya ang bida na maglaro raw sila ng basketball at tuturuan niya raw itong maglaro. Napangisi naman rito ang bida at sabay kuha ng bola kay Tang Zian. Kasunod nun pinaikot-ikot niya ang bola sa kanyang daliri na sinasaad kay Tang Zian na maglaro raw sila ng 1 versus 1. Kumpiyansa naman na sumang-ayon si Tang Zian at nagbigay ito ng kondisyon na kung mananalo raw siya magiging boyfriend niya na raw siya simula ngayon. Nagsalita naman ang bida kung siya raw ang mananalo, ano raw ang kanyang matatanggap na gantimpala. Sinabi naman ni Tang Zian na gagawin niya ang lahat ng nais ng bida, kahit na maging aso pa siya para sa kanya. Nag-usap-usap naman ang mag-aaral na nagsasaad ang mga ito na maglalaro raw si Tang Zian laban sa pinakamatalinong bata sa paaralan, at dagdag pa nila kung magkakaroon ako ng laban kay Tang Zian, para bang ako ang pinakamaswerteng tao sa paaralan. Kasunod noon nagsisimula na ang kanilang laban, ang unang aatake ay si Tang Zian. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang na crossover ang ating bida, pagkatapos makalusot ni Tang Zian tumira naman ito ng 4 points. Nagtagumpay naman rito si Tang Zian, nagulat naman rito ang bida habang pinoproseso pa niya ang pangyayari. Nagsigawan naman ang mag-aaral rito dahil magtatagumpay na raw si Tang Zian na maging asawa ang bida. Nagsalita naman si Tang Zian na hindi raw siya magpipigil sa paglalaro ng basta-basta, dahil gusto niya raw siyang matalo.
Bumalik naman sa katinuan ng bida na maglaro na daw sila ulit. Kasunod nun sumugod na si Tang Zian sa bida, walang kahirap-hirap naman niya itong nalusutan. Pagkatapos ng pangyayari tumalo naman ang napakalakas ni Tang Zian para maipasok ang bola ngunit sa hindi niya inaasaang pangyayari bigla na lang lumitaw si Sakuragi sa kanyang harapan, at dali-dali niya itong nasupalpal. Sa kabilang banda naghihiyawan naman ang mga estudyante dahil sa ginawa ng bida na pagsupalpal kay Tang Zian, at ang iba naman hindi makapaniwala na kaya ng isang lalaki na lumaban sa isang babae sa basketball. Balik sa ating bida na siya naman raw ang magpapakitang gilas. Naging seryoso naman rito si Tang Zian, kasunod nun sumugod na ang bida, habang si Tang Zian mahigpit na nagbabantay sa bida. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang tumalo ng napakalayo ang bida dahil sumanib na si Sakuragi sa kanya, at bukod pa dun walang kahirap-hirap niyang dinakdak ang bola sa ring. Wala na lamang nagawa rito si Tang Zian kundi tanggapin ang kanyang pagkatalo sa bida. At nagsaad ito sa bida kung ano raw ang gusto ng bida na gantimpala mula sa kanya. Kasunod nun bigla na lamang lumapit ang bida at sabay pagpisil ng pisngi ni Tang Zian, na nagsasaad nga ito sa kanya na kung anong araw sa palagay ni Tang Zian tungkol sa paglabas nilang dalawa sa date. Napunta ang eksena sa mga estudyante na napapasana all na lang sa kanilang dalawa. At ganyan din raw nagkatuluyan ang kanilang lolo at lola. Bumalik kay Tang Zian na sinagot sa bida na kung gusto ng araw siyang e-date ng bida dapat kailangan niya pa raw magpakalakas ng sobra. At makikita naman rito ang bida na iniiwan na nadidismaya sa kanyang mga narinig. Ngunit gayon pa man ngumisi na lang ang ating bida, habang nagsasaad sa kanyang isip na kailan naging sobrang puno ng yabang ang babaeng ito sa sarili niya. Pagkalipas ng ilang sandali, napunta ang eksena sa ating bida habang ginagamot niya ang karamdaman ng nanay ni Chexi. Saad nga ng bida sa kanyang isip nang tulungan ko si Chexi sa kanyang ina sa mga sugat nito. Nakagawa rin ako ng 30% na progreso sa aking purong aura at sa aking espiritual na katawan. Kasunod nito natapos na ang ating bida sa paggagamot sa nanay ni Chexi. At nalipat na din ang eksena kay Chexi na nagsasaad sa bida na nailigtas mo ang aking nanay at ako, anong klaseng gantimpala ang gusto mo? Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang napasok ang ating bida sa kanyang ilusyon. Na ini-imagine niya si Ye Chexi na isang alipin na kahit anong bagay pwede niyang gawin sa kanya, at makikita rin dito ang bida na may pagnanasa kay Ye Chexi. Nagtanong ulit si Chexi na nagtataka na kung anong klase ng gantimpala ang gusto niya at bakit raw nakangiti ng ganyan ang bida. Sumagot naman ang bida habang tinataas niya ang kanyang kamay na bigyan niya muna raw siya ng panahon para mag-isip. Pagkalipas ng ilang sandali makikiya ang bida na naglalakad sa kagitnahan ng oras ng gabi. Habang ito ay nag-iisip sa kanyang sarili na sa susunod, lubos kong gagalingin si Tia Ye. Pagkatapos noon, maaari kong ganap na gisingin ang aking espiritual na katawan, at sa hindi niya inaasaang sa mundong ito ay mabilis ang kanyang pag-unlad. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang may lumitaw na nilalang na nakapink na damit. At nagtanong nga ito sa ating bida kung siya raw nga ba si Chu Qing, at tanong din siya kung totoo bang pinapansin mo si Tang Zian. Nagsalita naman ang hangal na nagmamayabang sa ating bida na siya raw si Liu Wei habang ito ay nagdudura na iniinsulto ang bida. Nagsalita naman ng malumanay ang bida na kung nababaliw na nga ba ang lalaki sa kanyang harapan. Bigla na lamang nagalit rito ang hangal na papasugod dahil hindi niya raw siya ginagalang ng maayos ng bida. Madali lang naiwasan ng bida ang atake ng hangal at sabay hawak nga ito sa kanyang kamay na walang kahirap-hirap. Nangamba naman rito ang hangal at nagsaad nga ito sa kanyang mga tauhan na tulungan na nga raw siya at huwag na nga raw silang tumayo pa at kumilos na. Nagalit naman rito ang bida dahil ang ingay raw ng hangal at sabay hampas naman ito sa pagmumukha niya sa daan. Sa mabilis na galaw, madali niya lamang natalo ang mga tauhan ng hangal. At sabay hampas ulit ng bida sa hangal sa daan, at nagsalita nga ito sa hangal na magdala ka ng mas maraming tao sa susunod kung gusto mong makipag-ugnayan sa akin. Nanggalaitin naman rito ang hangal at pinagbantaan ang bida. Na maghintay nga raw ang bida dahil ang kanyang pamilya ang gagalaw para sa kanya para mabigyan ka ng leksyon sa ginawa mo sa akin at si Tang Zian ay mapapasakin lamang at magiging asawa ko.
Nagalit naman ng sobra ang bida at ginamit niya ang kanyang serious series punch, sapul naman ang hangal. Pagkatapos asikasuhin ng bida ang mga hangal, sinuri niya ang kanyang telepono. Ito ba ay kanyang nag-iisang desisyon, o may mga internal na problema ang pamilyang Tang? Paano sila makakaisip na tanggapin ang isang nakahandang marriage sa pamilya ng Li? Siya ba yan si Li Yue mula sa pamilya ng Li na binanggit ni Tita Ye sa kanya at paano ko posibleng siyasatin at maghanap ng higit pang impormasyon? Sa kabila ng kanyang pag-iisip, bigla niya na lamang naalala ang sinabi ni Chexi sa kanya na kung anong araw ang kanyang gustong gantimpala. At sinabi ng bida na ngayon ng araw niya sasabihin ang kanyang gusto. Kaya nag-chat na nga ang bida sa kanya na kailangan ko ng isang pribadong investigador para mag-imbestiga ng isang tao, alam mo ba kung sinong maaring tawagan? Nagpadala naman ng numero si Chexi na kay Chen Wawa, at nagpadala rin ito ng pera sa kanya. Nagtaka naman rito ang bida kung bakit nagpadala ng pera sa kanya si Chexi, at hindi ko inasahan na akala ni Ye Chengxi na ganoon na lang kaliit ang pera ko pero, kailangan ko ang perang ito para mag-imbestiga at bumili ng impormasyon. Kasunod nun tumawag na ang ating bida sa numero na binigay ni Chexi sa kanya. At nagsaad nga ito sa telepono kung ito nga ba raw si Chen Wawa. Sa kabilang linya sumagot naman rito ang babae. Makalipas ng isang chapter, makikita ang bida na nakaupo sa isang magarang lugar. Nagsaad nga ito sa kanyang sarili na hindi raw humingi ng kahit ano ang taong nagbebenta ng impormasyon, gayunpaman hindi ako sigurado kung siya ay mapagkakatiwalaan. Sa kagitnaan ng pag-iisip ng bida, bigla na lamang may kumalbit sa kanya. Iyon pala si Chen Wawa 23 taong gulang, at makikita rin rito ang kanyang kagandahan at ang kanyang pagiging cute. Kasunod nun bigla niya na lamang kinausap ang bida na kung ano raw ang kailangan ng bida na impormasyon. Nagulat naman rito ang bida at nagtanong kung siya nga ba raw si Chen Wawa. Sumang-ayon naman rito si Chen Wawa na siya nga raw, pero tawagin niya na lang siya sa pangalan ng Huanir. Nagtanong naman si Huanir sa bida kung kaano-ano niya raw si Ye Chexi. Dagdag din ni Huanir na kung hindi niya naman raw kasintahan si Ye Chexi, pwede naman sigurong maging sila. Nagulat naman rito ang bida at sabay na bulunan sa kanyang iniinom na juice. Sinabi naman ng bida na wag na muna magbiro si Huanir, dahil ang talagang sadya niya rito, na kung meron kang impormasyon tungkol sa Tang Zian family. Nagtanong naman si Huanir na si Tang Zian na hinarap mo sa isang laro ng basketball, siya nga ba ang talagang kasintahan mo? Sumagot naman rito ang bida na hindi. At nagtaka naman ang bida, na kung anong paraan niya nalaman ang mga bagay na ito, naisip ba niya na mag-imbestiga sa akin? Nagpakyut naman si Huanir at sabay pindot sa pisngi ng bida na nagsaad nga ito sa kanya na kung pwede siya na lang ang maging baby girl niya sa buhay niya. Saad naman ng bida na huwag mong ipagsawalang bahala ito, kundi hahanapan kita ng ibang tao na bibili ng impormasyon. Nagtampo naman rito si Huanir dahil hindi na raw siya makakatikim ng footlong sa bida. Naging seryoso na si Huanir at sinabi ang impormasyon ng pamilya Tang ay isa sa mga malalaking pamilya dito, at isa sa kanilang mga kumpanya ang nagsisilbing pangunahing punong tanggapan nila. Bukod dito, karamihan sa malalaking negosyo at korporasyon sa lungsod ay pag-aari nila. At kamakailan, narinig ko na nagkaroon ng mga problema sa kanilang pamilya sa industrial na kedena. Kaya hindi matatag ang kanilang kalagayang pinansyal, at sa kaalaman na ito, ang pamilyang Li ang nagmungkahi ng kasal. Ang pag-aasawa kay Li Yue kay Tang Zian, na tagapagmana ng pamilya Tang, ay makatutulong sa pamilya Li na suportahan ang pamilya Tang, na siyang maglutas sa problema sa huli. Hindi raw inaasahan ng bida na si Tang Zian ay may napakaraming lihim, sa nakaraan kong buhay, hindi niya ito nabanggit. Ibig bang sabihin nito na ayaw niyang ma-pressure ako? Sinabi naman ni Huanir habang labas-labas ang kanyang death note kung may itatanong pa ba ang bida na dapat niya pang malaman. Nagtanong naman ang bida na gusto niya ring malaman ang tungkol sa mga alchemy, at kung mayroon bang mga pamilya ng mga martial arts at alchemy. Sagot naman ni Huanir ang pamilyang Tang na tinanong mo ay isa sa mga yon,
Sila ay dalubhasa sa mga elixir at gamot. Nagdilim naman ang pagmumukha ng bida dahil umiiral pa ang mga ito sa mundong ito. At gusto ng bida malaman pa ang tungkol dito, maaari mo bang sabihin sa akin ang lahat ng impormasyon na mayroon ka? Tumugon naman si Juanir na oo, habang ito ay namumula na kailangan raw ng bida na patikman siya ng kanyang batuta para hindi na kailangan ng kondisyon. Namumula naman rito ang bida dahil nababakla siya sa babae. Habang si Juanir ay tuwang-tuwa sa kanyang nakikita sa bida. Kung pwede lang ako na ang papalit sa MC, uubusin ko talaga silang lahat. Nagpaliwanag pa si Juanir ang alchemist ay may dalawang uri na kilala. Ang una, na madalas na alchemist, ay gumagamit ng mga kapaki-pakinabang na panloob na kakayahan upang maghanda ng mga elixir at ito ay isang katangian ng pamilya Tang. At ang pangalawa ay gumagamit ng misteryosong espiritual na kapangyarihan, at ang uri na ito ay ganap na hindi nakikita sa aking buhay, in short hindi niya alam. Nagulat naman rito ang bida dahil mayroon mga individual na tao sa mundong ito na katulad niyang cultivator. Umalis na sa pagkakaupo si Juanir paalis na nagsaad sa bida na bagamat ang 2 piraso ng impormasyon ay binili para sa kabuuang 100,000 yuan, bibigyan kita ng 20% na discount dahil napakagwapo mo. Nagtanong naman ulit ang bida na mayroon ka bang impormasyon tungkol sa mga kumpidensyal na transaksyon tulad ng mga sangkap na medikal at mga kaugnay nito. Nagpakyut naman rito si Juanir na kung sasama nga raw ang bida sa kanyang uminom, sasabihin niya raw sa kanya. Kasunod makikita na ang dalawa na naglalakad papunta sa beer house para uminom at makikita rin dito si Juanir na masayang masaya dahil kapag nalasing raw ang bida tsutsaka niya raw siya. Pagkalipas ng ilang sandali makikita rito ang isang waiter na tinatanong si Juanir na kung ano raw ang gusto niya ngayon. Sinabi naman ni Juanir 20 pork steak at 4 na beer na malamig. Namangha naman rito ang bida dahil sa mundong ito, malakas ang babae kumain. Napatakip naman ng mukha ang bida dahil halos nakalimutan niya ang mundong ito ay kabaligtaran ng orihinal, habang si Juanir nagtataka kung napapano si Chu Ching. Makalipas ang ilang oras, makikita rito si Juanir na sinusulit ang bida sa pagyakap. Kasunod nun makikita din ito na lasing na umiiyak sa bida na nagsasaad nga ito na ang lakaki gusto ko ay tumanggi sa akin dahil akala niya mahirap ako. Dagdag din ni Juanir oo alam ko na platang sa akin, mayroon lang akong maliit na bahay at madalas akong bumili ng mga video game, sa palagay mo, hindi na ako makakapag-asawa. Sagot naman ng bida na hindi habang naiirita na kay Juanir. Tumigil naman sa pag-iyak si Juanir dahil akala niya gusto siya ng bida, dahil lamang sa pagsagot niya na hindi. Makalipas ang matinding inuman, makikita sa eksena na buhat-buhat ng bida si Juanir dahil sa labis na kalasinggan. At sinabihan niya si Juanir na huwag iinom ng madami kung hindi naman kaya. Wala na lamang nasabi ang bida kay Juanir dahil hindi man lang maayos ang sarili niyang bahay kaya walang duda na labis siyang nangangailangan ng asawa. Kasunod nun binababa na niya si Juanir sa kama, at biglang nagising ito at yamakap sa bida. Pagkalipas ng ilang sandali makikita ang dalawa na mumula dahil nalasing sila sa juice ng kanilang ininom. Nagmamakaawa naman rito si Juanir na pakainin na nga raw siya ng bida ng hotdog. Wala na lamang nagawa rito ang bida kundi ang sumang-ayon. Natuwa naman rito si Juanir dahil makakatikim na raw siya ng fresh milk. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang nakatulog si Juanir. I said MC, okay lang umasa paminsan-minsan, pagkalipas ng ilang sandali sinuri ng bida ang kanyang cellphone ang pamilyang Tang ay kilalang kilala sa kanilang dominasyon sa iba't ibang teknik upang maperpekto ang kanilang alchemy. Ngunit dahil sa mga kamakailang pagsalakay, ang katayuan ng pamilyang Tang ay nasa panganib, ito ay isang tunay na krisis. At ang Shizhen Auction House ang pinakamahalagang bahay ng auction sa Jinmen, ito ay pinamamahalaan ng isang lumang pamilya ng martial arts na nagtataglay ng napakaraming elixir. Saad ng bida sa kanyang isip na mabuhay sa anumang mundo na walang pera ay imposible, at ilang araw ang lumipas, at salamat sa kanyang nakuhang impormasyon na mayroong isang bagay na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mundong ito. Pagkalipas ng ilang araw, makikita ang bida sa rooftop ng eskwelahan habang ito ay nagme-meditate. Sa bawat lugar sa mundo,
Mayroong isang bagay na tinatawag na spiritual na bato, na tumutulong sa pag-alis ng mga lumang sining ng pakikipaglaban at nagpapabilis sa ritmo ng pagsasanay, ang paggamit ng walang hanggan, isang aura na nagmumula sa lupa at langit, o ang paggamit ng mga ugat, ay isa pang paraan upang makakuha ng mga espiritual na bato. Natuwa naman rito ang bida dahil naayos na niya raw ang kanyang stone crystal sa pamamagitan ng pag-refine nito, at dahil sa kanyang crystal hindi na siya mahihirapan pang kumita ng pera. Pagkalipas ng ilang sandali, napunta ang eksena kay Mrs. Ye at sa bida. At makikita rito ang nag-uumapaw na enerhiya ni Mrs. Ye, at masaya nga itong nagsasaad na nagpapasalamat sa bida dahil raw sa araw-araw na pagmamasahe ng masarap sa kanya ng bida bumalik na raw ang kanyang lakas. At sinabi din niya sa kanyang lakas ngayon makakaganti na raw siya kay Harpia. Sinabi din niya sa bida kung sakaling magkaroon ka ng anumang problema sa hinaharap, sabihin mo lang at tutulungan ka namin. Masaya naman tinanggap ng bida ang pasasalamat ni Mrs. Ye sa kanya. Kasunod nun habang naglalakad ang bida natapos ko na ang proseso ng detoxification kay Tia Ye Qingmi at ang aking espiritual na katauhan ay ganap na naalis. Ngayon, ang aking layunin ay mag-cultivate at magpalakas pa. Sa hindi inaasaang pagkakataon bigla na lamang may tumawag sa bida, at sabay halik nga ito sa kanya na napakasarap. Pagkatapos ng masarap na eksena, nagsalita naman na nagpapasalamat si Chexi sa paggamot sa mga sugat ng nanay niya, ay isang malaking regalo mula sa kanya. Dumating naman rito ang tauhan ni Chexi na nagsasaad nga ito na kailangan na raw magmadali ng kanyang boss dahil may meeting pa raw siya na pupuntahan. Umalis na si Chexi na sinasabi sa bida ang aking pag-alis ay kinakailangan, ibibigay ko sa iyo ang buong regalo mo balang araw, kaya hindi ako maaaring magtagal ngayon. Namula naman rito ang bida dahil makaka-jackpot pangaraw siya sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali makikita ang ating bida na nagme-meditate sa kanyang silid. Ginamit naman ng bida ang crystal at sabay na ito nagpakawala ng malakas na enerhiya. Pagkatapos nun bigla na lamang may lumitaw na isang sandata na nagmumula sa crystal. At sinabi din ng bida nang pumasok ako sa temporal na bulwagan, ang tanging bagay na dala ko ay ang sandata na ito. 10 dekada na itong kasama ko, at lumalabas na wala itong hangganan, may kutob ako na ang mundong ito at ang sandata na ito ay magkaugnay. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang naging Super Saiyan ang bida sa lakas ng pinakawalan niyang aura. At kasunod nun biglang may lumitaw naman sa katawan ng bida na mga ancient scripture na senyales na nabuksan na niya ang kanyang dantihan ng kanyang spiritual body. Natuwa naman rito ang bida dahil madali na lang sa kanya magpalabas ng kapangyarihan ngayon. Napunta sa kabilang banda, habang makikita rito na pumapasok si Chu Xiao sa kwarto ng bida na nagsasaad nga ito na nagagalit bakit raw ang ingay ng bida sa kanyang kwarto. Napalingon naman rito ang bida at dali-dali niyang tinago ang kanyang batuta. Kasunod nun makikita rito ang bida na walang kadamit-damit sa kanyang katawan na may tinatago kay Chu Xiao. Nahiya naman agad si Chu Xiao dahil naistorbo niya raw ang bida sa paglalaro ng Jack and Poy. Nalugmok naman rito ang bida dahil nagkaroon na naman na hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ng pangyayari, makikita rito na nagbibihis na ang ating bida na suot-suot ang kanyang legendary sword dahil pupunta raw siya sa isang bentahan ng mga crystal sa auction house. Pagkalipas ng ilang sandali napunta na ang eksena sa auction house. Nagsalita naman ang nagbabantay na bakit raw na may isang tao na pupunta sa ganitong kadisoras na gabi, at nagsaad nga ito sa bida na sarado na raw sila. Pinakita naman ng bida ang kanyang yellow crystal sa nagbabantay. Nagulat naman rito ang lalaki dahil nagliliwanag raw ang nakikita niyang yellow crystal sa kamay ng bida. Bukod pa dun bigla na lang siyang tumayo, para lamang masuri ang yellow crystal sa bida. Nagliwanag naman ang mga mata niya dahil ang bagay na ito ay nagbibigay ng napakalaking aura, at ito ay kapansin-pansin na nakakatulong ito sa pag-cultivate ng isang tao, na talagang napakahalaga. Kasunod nun nagpakilala naman ang lalaki bilang Jai Yu ang successor ng Shizhen Auction House, at kasunod nun nagpakilala din ang bida. Nagtanong naman si Jai Yu kung marami pa raw ang bida ng Yellow Crystal, at nagtanong din ito kung ano ang pangalan ng Yellow Crystal na binibenta ng bida.
Sagot naman ng bida, ito ay isang espiritual na bato, at mayroon akong 5 piraso nito. Inaalok naman ni Jai Yu ang 200,000 yuan bawat isa. Kung ibebenta mo silang lahat ngayon, magiging 1,000,000 yuan yun, at ano sa palagay ng bida sa kanyang offer? Pagkatapos ng ilang sandali, makikita ang bida na naglalakad na nagsasaad nga ito sa kanyang isip na higit pa rito. Ang presyo ay mas mataas kaysa sa inaasahan ko at makakagawa ako ng malaking monopolyo sa negosyo kung ang aking plano ay magtagumpay, at bilang karagdagan, mayroon akong ilang oras upang dumalo sa auction house at sa martial arts. Kasunod nun nag-text naman si Juanir sa kanya na tara siya at puno. Sa hindi inaasaang pangyayari na bigla naman ang bida dahil may bumababa mula sa langit na isang misteryosong nilalang, at maya-maya pa dali-dali nga itong sumugod habang hawak-hawak ang isang sandata sa kanyang kamay. Sa kabutihang palad agad naman nakapaghanda ang bida rito at kasunod nun ginamit niya ang kanyang sword's transformation para sabayan ang misteryosong nilalang sa pag-atake. Sa lakas ng salpukan nila, napa-atras naman rito ang misteryosong nilalang na kung ano raw klaseng kapangyarihan ang meron ang bida. Sa mabilis na pangyayari naging Super Saiyan na naman ang ating bida, kasunod nun dali-dali niyang inatake ang misteryosong nilalang. Sa pamamagitan lamang ng isang slashing technique madali lamang natalo ang misteryosong nilalang sa ating bida. Kasunod nun tinutok ng bida ang kanyang sandata sa misteryosong nilalang, at nagtanong nga ito kung sino nga raw ang nag-utos na patayin siya. Sinagot naman ang misteryosong nilalang habang ito ay natatakot na nauutal na si Liu Wei raw ang nag-utos sa kanya, at nagsaad din ito na nagmamakaawa na wag raw siyang patayin ng bida. Napangisi naman rito ang bida, kasunod nun hindi naman nagdalawang isip na paslangin ang hangal dahil siya ang unang nagtangka sa kanyang buhay. Sagot naman ng bida sa hangal na bangkay na maghintay na nga lang raw siya dahil makikita niya naman raw ang kanyang boss. Nagsalita naman rito ang bida maghanda na nga raw ang Li family sa kanya dahil uubusin niya raw sila. Sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang nang hina ang katawan ng bida.